Wala pang isang araw mula nang mamatay ang asawa ko, pinalayas na ako sa mismong tahanan namin. Habang umiiyak ako sa ulan, yakap ang aking sinapupunan, nakangiting humihigop ng kape ang biyenan ko mula sa balkonahe. Basura ka lang na pabigat, mariin niyang sabi habang nakatingin sa akin ng may pandidire. Pero nagkakamali siya. Ahon ako mula sa putik na ito para sa anak ko. Ngunit paano ko ang sasalba sa akin mula sa impyernong ito ay ang mismong multo ng aking nakaraan? Tanggalin niyo ang pangalan ng babaeng yan sa lahat ng dokumento. Wala siyang karapatan sa kahit na anong yaman ng mga de Guzman. Linisin niyo ang papeles bago pa lumaki ang tiyan ng linta na yan. Ang malamig at walang pusong tinig ni Doña Esperanza ay tila isang matalim na punyal na unti-unting ibinabaon sa dibdib ni Maricela. Nakatayo lamang ang ginang sa kabilang silid. Hawak ang telepono habang ang bawat salitang binibitawan nito ay malinaw na umaabot sa pandinig ng kanyang manugang. Sa sulok ng madilim na kwarto, nakaupo si Maricela sa gilid ng kama. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay tahimik na natutupi sa isang pamilyar na polo shirt. Ito ang damit na suot ni Mateo bago ito umalis noong gabi ng aksidente. May mansa pa ito ng natuyong dugo na humalo sa paboritong pabango ng kanyang asawa at sa banayad na amoy ng kapeng barako. Sa halip na magalit, ibinaon ni Maricela ang kanyang mukha sa malambot na tela. Wala siyang lakas upang sumigaw. Ang pinakamasiding pighati ay ang uri ng sakit na bumabara sa lalamunan, nagnanakaw ng hininga, at nagpapatigas sa bawat kalamnan ng katawan hanggang sa tanging pag-agos lamang ng maiinit na luha ang magpapatunay na siya ay buhay pa. Hinaplos niya ang kanyang umbok na tiya na nasa ika-6 na buwan, pilit pinapakalma ang sanggol na tila nararamdaman ang pagkadurog ng puso ng kanyang ina. Kinabukasan, sa ilalim ng malungkot na kalangitan, ginanap ang libing ni Mateo. Ang mga kilalang pamilya ng Batangas ay nagtipon, nakasuot ng maitim na damit, nag-aalok ng mga peking pakikiramay na may halong mapanuring mga tingin. Bilang isang asawa, lumapit si Maricela kay Doña Esperanza upang magbigay galang. Yumuko siya ng bahagya at inabot ang kamay ng ginang para magmano. Umaasang sa harap ng kamatayan ng lalaking pareho nilang minamahal ay may matitira pang kahit katiting na habag. Subalit, sa harap ng napakaraming tao, marahas na binawi ni Doña Esperanza ang kanyang kamay. Umurong ang matanda na tila diring-diri sa presensya ni Maricela. "Huwag mo akong hahawakan." Mabagsik na wika ng biyanan habang nanlilisik ang mga mata. "Baka mahawa pa ang pamilyang ito sa kamalasan mo. Kung hindi dahil sa pagiging desperada mo, buhay pa sana ang anak ko. You are nothing but a curse to this family." Nanlamig ang buong katawan ni Maricela. Ang mga nakayukong ulo ng mga bisita at ang kanilang mga mapanghusgang bulungan ay parang mga batong ipinukol sa kanyang pagkatao. Nais niyang lumubog sa kinatatayuan, ngunit nanatili siyang tuwid. Kinakagat ang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigil ang bumagsak ang kanyang mga luha para sa danggal ng anak na daladala niya. Pagbalik nila sa asyenda, hindi pa natatapos ang kalbaryo. Habang tahimik na nililigpit ni Maricela ang mga natirang gamit ni Mateo sa kanilang kwarto, pumasok si Lucia ng walang pasabi. Ang babaeng matagal nang inirereserba ng senyora para kay Mateo ay nakangisi. Suot ang isang mamahaling itim na bestida na tila nagdiriwang sa halip na nagluluksa. Walang anumang pasintabi. Hinablot ni Lucia ang nakapatong na kwadro ng litrato ni Mateo sa ibabaw ng lamesa at walang awang itinapon ito sa sahig. Ang salamin ay nawasak at nagkadurog-durog. Nagkalat sa makintab na kahoy na sahig. "You can stop acting now, Maricela." Mataray na sabi ni Lucia habang pinagmamasdan ang kawawang biyuda. "Patay na ang tiket mo papasok sa alta sosyedad. Huwag mong isipin na dahil may laman yang tiyan mo, ay tatanggapin ka na ng mga de Guzman. You are just a pathetic gold digger who ran out of luck."
Tahimik na lumuhod si Maricela. Hindi niya pinansin ang pambabastos ng dalaga. Gamit ang kanyang mga kamay, maingat niyang pinulot ang mga basag na salamin. Hindi niya alintana ng sugatan ng isang matalim na piraso ang kanyang daliri, hinahayaan ang pulang likido na pumatak sa sahig. Ang tanging mahalaga sa kanya ay makuha ang nakangiting larawan ng asawa. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang nagpakita ng ngit-ngit ang kalikasan. Isang malakas na bagyo ang bumayo sa Batangas. Ang hangin ay humahagupit sa mga puno ng kape habang ang walang tigil na ulan ay bumabaha sa mga daanan ng Hacienda de Guzman. Sa gitna ng sama ng panahon, walang awang pinalayas ni Doña Esperanza si Maricela mula sa pangunahing mansyon. Wala siyang dalang kahit ano, kundi isang maliit na bag ng mga damit at ang larawan ni Mateo. Ang kanyang mga paa ay bumaon sa malamig at malapot na putik habang naglalakad palayo. Tinatahak ang masukal na daan patungo sa lumang bodega sa dulo ng asyenda, kung saan imbakan ng mga sirang makinarya at sako ng pataba. Basang-basa ang kanyang manipis na damit, nanginghinig ang buong katawan sa lamig, habang ang isang kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan upang protektahan ang sanggol mula sa pananalasa ng bagyo. Pagdating sa bodega, sinalubong siya ng amoy ng amag at nabubulok na kahoy. Umupo siya sa isang lumang bangko, yakap-yakap ang sarili. Ang dilim ay nakabibingi at ang lamig ay unti-unting pumapatay sa natitira niyang pag-asa. Isang matalim na guhit ng liwanag ang bumiyak sa kalangitan, kasunod ng matinding pagyanig ng paligid. Sa mismong sandaling iyon, marahas na bumukas ang pintuan ng bodega dahil sa ihip ng hangin. Isang matangkad na figura ng lalaki ang tumambad sa hamba ng pinto. Basang-basa ang lalaki, humihingal, at ang tubig mula sa kanyang buhok ay tumutulo sa kanyang balikat. Nakasuot ito ng isang lumang leather jacket, ang mismong jacket na itinapon ni Mateo 5 taon na ang nakararaan. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Maricela. Sa tulong ng muling pagliwanag ng kalangitan, nasilayan niya ang mukha ng estranggero. Ang matangos na ilong, ang hugis ng panga, ang mapupungay na mga mata. Ito ang mukha ng asawang kani-kanina lamang ay inihimlay niya sa ilalim ng lupa. Ngunit ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon ay hindi naglalaman ng init at pagmamahal, kundi ng isang madilim at nakapapasong yelo. Nasaan ang kapatid ko? Dumagundong ang malalim at malamig na boses ng lalaki. Ang mundo ni Maricela ay unti-unting nagdilim. Ang bigat ng lahat ng pighati, ang lamig ng ulan, at ang nakakapanindig balahibong presensya ng lalaking kaharap ay naging labis para sa kanyang pagod na katawan. Bago pa man siya makasagot, nawalan siya ng malay at tuluyang bumagsak sa malamig na sahig ng bodega. Ang mabigat na pagyanig ng kalanghitan na nagmula sa nagdaang gabi ay unti-unting napalitan ng tahimik at patuloy na pagbuhos ng ulan sa kinakalawang na bubong ng bodega. Iminulat ni Maricela ang kanyang mabibigat na talukap. Ang unang naramdaman niya ay ang matigas at lumang papag na sumasalo sa kanyang nanghihinang katawan. Kasunod ang kaba na mabilis na gumapang sa kanyang dibdib. Agad niyang kinapa ang kanyang umbok na tiyan. Nakahinga lamang ng maluwag ng maramdaman ang mahinang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Nang iangat niya ang kanyang paningin, muli siyang pinanghinaan ng tuhod. Sa malabong liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana, nakatayo ang isang matangkad na lalaki, pinagmamasdan siya ng buong talim. Hindi ito panaginip. Ang mukhang kaharap niya ay ang mismong mukha ng asawang inihimlay niya kahapon. Subalit ang aura nito ay kasinlamig ng yelo. Siya, si Marco Alejandro, ang kakambal ni Mateo na matagal nang naninirahan sa Espanya. Ang mga mata nito ay walang bahid ng lambing, kundi puno ng pagdududa at mapanuring pagmamasid. Bago pa man magtungo sa lumang bodega, malinaw na nakaukit sa isipan ni Marco ang mga naging pahayag ng kanyang ina sa loob ng marangyang sala ng mansyon. Buong galing na ginamit ni Doña Esperanza ang kanyang impluwensya upang baluktutin ang katotohanan.
Habang humihigop ng tsaa ang matanda, sinabi nito na pinalayas niya si Maricela dahil sa kasakiman ng babae. Pinoprotektahan ko lang ang pamangkin mo sa babaeng yan, Marco. Wika ng kanyang ina na may kasamang peking pighate. Pera lang ang habol niya. Nilason niya ang isip ng kapatid mo para makuha ang asyenda at ngayon, gagamitin niya ang batang yan para manatiling nakakapit sa ating yaman. Bilang isang anak na matagal na nawalay, naging madali kay Marco na paniwalaan ang mga salitang iyon. Dumating siyang kargado ng galit at kahandaang protektahan ang naiwang pamangkin mula sa isang mapagpanggap na ina. Ngunit habang nakatingin siya ngayon sa babaeng nakaupo sa gilid ng sira-sirang kama, nakaramdam ng pagkalito si Marco. Walang bakas ng pagiging mapanlinlang sa anyo ni Maricela. Ang suot nitong damit ay luma at may bahid ng putik. Ang mga mata ay namumugto sa labis na pag-iyak. At ang buong pagkatao ay tila isang marupok na baso na handa ng mabasag sa kaunting dampe. Naglakad si Marco palapit sa maliit na mesang kahoy at maingat na inilapag ang isang mangkok ng mainit na sabaw at kanin na kanyang dala mula sa kusina ng mansyon. Kumain ka. Hindi para sa'yo, kundi para sa batang dinadala mo, malamig at formal na utos ni Marco. Pinipilit na panatilihin ang pader ng pot sa pagitan nila. Hindi nagpaliwanag si Maricela. Hindi siya nagmakaawa o nagalit. Matagal na siyang napagod sa pagpapatunay ng kanyang sarili sa pamilya de Guzman. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang buhay ng bata sa kanyang sinapupunan. Nangiinig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang mainit na mangkok. Ang init ng sabaw ay nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa kanyang nanlalamig na katawan, subalit hindi nito nagawang tunawin ang nakabarang tinik sa kanyang lalamunan. Sumubo siya ng kaunti, ngumunguya ng tahimik habang nakayuko. Itinatago ang mukha mula sa mapanuring paningin ng bayaw. Ngunit sa kabila ng kanyang pampipigil, isang mainit na luha ang nakawala mula sa kanyang mata. Dahan-dahang gumapang sa kanyang namumutla at manipis na pisingi, bago tuluyang nahulog at humalo sa mainit na sabaw. Patuloy niyang isinubo ang pagkain, nilulunok ang sariling pighati at luha, nagpapakita ng isang tahimik, ngunit hindi matitinag na katatagan. Ang paghikbing iyon na walang tinig ay tila tumago sa dibdib ni Marco. Nakita niya ang isang uri ng pagmamahal at sakripisyo na hindi kayang pekein ng sinuman. Sa isang iglap, nakalimutan niya ang mga babala ng kanyang ina. Ang kanyang kamay ay kusang umangat, dahan-dahang umaabot patungo sa mukha ni Maricela upang pahirin ang luhang nadiwan ng basa sa pisingi nito. Isa itong nakasanayang kilos ng pag-alo, isang gawi na marahil ay palagi ring ginagawa ng kanyang kakambal noong nabubuhay pa ito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ng ginang, bigla siyang natahuhan. Napagtanto niya ang mapanganib na linya na kanyang tatawirin. Agad niyang binawi ang kanyang braso. Ikinuyom ang kanyang palad hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko at ibinaba ito sa kanyang gilid. Siya ang bayaw, hindi ang asawa. Ang tungkulin niya ay alamin ang katotohanan. Hindi ang palitan ang naiwang espasyo ni Mateo. Upang ilihis ang kanyang naguguluhang damdamin, ibinaling ni Marco ang kanyang tingin sa labas ng maalikabok at basag na bintana ng bodega. Sa hindi kalayuan, sa likurang bahagi ng asyenda na nababalot ng makapal na hamog, nahagip ng kanyang matalas na paningin ang isang kakaibang liwanag. Si Teodoro, ang pinsan nilang nagpapatakbo ng pananalapi ng pamilya, ay nakatayo sa harap ng lumang sementadong lutuan. Nagmamadali at palingalinga ang lalaki habang naghahagis ng mga makakapal na folder at dokumento sa loob ng naglalagablab na apoy. Ang anino ng kasinungalingan ay malinaw na sumasayaw sa mukha ng kanilang pinsan habang pinagmamasdan nitong maging abo ang mga papeles. Muling ibinalik ni Marco ang kanyang buong atensyon kay Maricela na ngayoy tapos ng kumain.
Dumukot siya sa loob ng bulsa ng kanyang lumang leather jacket. Kinuha niya ang isang nakatuping piraso ng papel na may mga mansa ng tuyong putik at inilapag ito sa ibabaw ng mesa, eksakto sa tabi ng walang laman na mangkok ni Maricela. Bago siya mamatay, nagpadala siya ng sulat sa akin. Seryoso at may halong pait ang boses ni Marco habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng ginang. May nagbanta sa buhay niya at nandito ako para alamin kung sino sa pamilyang ito ang may hawak ng kutsilyo. Napatitig si Maricela sa lukot na papel, ang huling mensahe ng kanyang asawa, habang ang bigat ng katotohanan at ang nagbabadyang panganib ay tila isang malaking alon na handang lumunod sa kanyang muling pag-ibig sa buhay. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ang amoy ng kapeng barako ay nagsimula ng gumapang sa malamig na hangin ng Hacienda de Guzman. Ito ay isang nakasanayang ritual para kay Maricela. Sa isang lumang kawali sa ibabaw ng improbisadong kalan, dahan-dahan niyang sinasangag ang mga butil ng kape. Ang bawat pag-ikot ng sandok na kahoy ay isang uri ng meditasyon, isang paraan upang kumonekta sa mga alaala ni Mateo na buong pusong minahal ang matapang na aroma ng kanilang lupain. Sa bawat pagsimoy niya ng umuusok na samyo, bumabalik ang init sa kanyang nanlalamig na kaluluwa at nabibigyan siya ng lakas upang harapin ang panibagong araw ng kawalang katiyakan. Habang naghahanda siya ng isang tasa para sa sarili, marahas na bumukas ang pinto ng mansyon na nakakonekta sa likurang kusina. Si Lucia, nakasuot ng isang seda na pantulog na tila mas mahal pa sa lahat ng damit ni Maricela, ay pumasok na may mapagmataas na tindig. Tinaasan niya ng kilay ang byuda, puno ng pag-insulto ang kanyang mga mata, habang pinagmamasdan ang mumurahing kasuotan ni Maricela. "So this is your new home? Ang bodega? How fitting," wika ni Lucia, at isang mapanlait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "From mistress of the mansion to a servant. Mabilis din ang karma, ano?" Hindi kumibo si Maricela. Nagpatuloy siya sa pagsasalin ng mainit na kape sa isang lumang tasa. Ang kanyang katahimikan ay tila mas lalong nagpagalit kay Lucia. Mabilis na lumapit ang dalaga at sa isang kilos na puno ng kasamaan, sinadya nitong banggain ang kamay ni Maricela. Ang kumukulong likido ay tumapon sa balat ng buntis, nag-iwan ng isang mabilis at matinding paso. Napasigaw sa sakit si Maricela. Nabitawan ang tasa na lumika ng isang matinis, na tunog ng ito ay magkabasag-basag sa sahig na baldosa. Subalit hindi pa doon natapos si Lucia. Gamit ang pagkakataong yon, sinadya niyang dumula sa natapong kape at buong lakas na bumagsak sa sahig. "What did you do?" sigaw ni Lucia, puno ng pagkukunyari ang kanyang boses. "You pushed me! Gusto mo akong saktan dahil sa inggit! Tulong!" Ang eksena ay sapat na upang palabasin si Doña Esperanza mula sa kanyang silid. Nang makita niya si Lucia na nakahandusay sa sahig at si Maricela na nakatayo habang hawak ang napasong kamay, ang mukha ng matanda ay nabalot ng mabagsik na pot. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-imbestiga. Agad siyang lumapit kay Maricela at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingin nito. Ang pagtama ng kanyang palad ay lumika ng isang matalas na sakit, sapat upang mapalingon ang ulo ni Maricela at mag-iwan ng bakas ng mapupulang daliri sa kanyang balat. Isang mahinang ugong ang naiwan sa kanyang tainga. "Wala kang kahihiyan!" Nanggagalaiting sigaw ni Doña Esperanza. "Hindi ka pa nakontento na pinatay mo ang anak ko. Ngayon naman pati mga bisita sa bahay na ito ay sinasaktan mo. Hayop ka! Isang sumpa ka sa pamilyang ito." Nanghina ang mga tuhod ni Maricela sa bigat ng mga akusasyon. Nahihilo at nanginginig, unti-unti siyang nawalan ng balanse. Ang kanyang mga kamay ay agad na napahawak sa kanyang tiyan. Ang tanging iniisip ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang katawan sa matigas at basag na sahig, isang pares ng malalakas na braso ang mabilis na sumalo sa kanya. Si Marco,
Nakararating lamang mula sa pagtakbo sa umaga, ay nakatayo sa likuran niya. Buong higpit siyang hinawakan nito upang hindi matumba. Pagkatapos, ay dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata na kasinlamig ng yelo ay ipinukol niya kay Lucia. Ang tingin na iyon ay hindi nagtatanong. Ito ay nagbabanta. Isang tahimik na pangako ng paghihiganti na nagpatigil sa pagkukunwari ng dalaga. Biglang tinulak ni Maricela ang dibdib ni Marco. Humiwalay siya sa pagkakahawak nito at dahan-dahang lumuhod sa sahig, hindi alintana ang panganib ng mga bubog. Ang kanyang dignidad ang tanging yaman na natitira sa kanya. Ayaw niyang magmukhang kaawa-awa sa harap ng mga taong ito. Isa-isa niyang pinulot ang bawat piraso ng basag na tasa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang galit at pighati. Isang matalim na piraso ang humiwas sa kanyang palad, at ang dugo ay nagsimulang umagos, humahalo sa itim na latak ng kapeng barako. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Teodoro na tila nag-aalala, ngunit sa likod ng lahat ay mayroon siyang ibang plano. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat kay Marco at Lucia, at habang si Maricela ay nakayuko, maingat niyang inihulog ang isang maliit na pakete ng puting pulbos sa loob ng nakabukas na bulsa ng lumang bag ni Maricela na nakasabit sa gilid ng mesa. Nang makita ni Maricela ang mga butil ng kape na dumikit sa mamahaling sapatos na katad ni Doña Esperanza, isang kilos ng sugdulang pagpapakumbaba ang kanyang ginawa. Maingat niyang pinunasan ang dumi sa sapatos ng biyenan gamit ang laylayan ng kanyang damit. Pagkatapos ay tumingala siya, hindi galit, kundi pagod ang mababasa sa kanyang mga mata. Pwede na po ba akong humingi ng isang tableta ng bitamina para sa buntis? Halos pabulong niyang pakiusap. Ang tanong na iyon, na puno ng desperasyon ng isang ina, ay lalong nagpasiklab sa galit ni Doña Esperanza. "Umalis ka sa harapan ko!" sigaw ng matanda, bago marahas na tumalikod at iniwan si Maricela na nakaluhod sa sahig, basag at nag-iisa. Nang makabalik si Maricela sa malamig na bodega, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi niya mabuhat. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa ay ang maliit na garapon ng barya na ilang buwan na niyang iniipon. Bawat sentimo doon ay para sa lampin at gatas ng kanyang magiging anak. Ngunit pag-angat niya sa lumang kahon kung saan niya ito itinago, isang malamig na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Ang garapon ay wala na. Ang perang pinag-ipunan niya mula sa pagtitinda ng mga gulay ay ninakaw. At sa lugar nito, nakalatag ang isang piraso ng papel, ang kanyang ultrasound. Ang larawan ng maliit na buhay sa loob ng kanyang sinapupunan, ang tanging dahilan ng kanyang paglaban, ay walang awang pinunit sa gitna. Ang 2 piraso ng papel ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, sumayaw sa hangin bago tuluyang lumapag sa maruming sahig. Ang 2 piraso ng larawan ng ultrasound ay nanatiling nakakalat sa maruming sahig, isang brutal na simbolo ng winasak na pag-asa. Hindi na napigilan ni Maricela ang kanyang sarili. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib, isang tunog ng purong pighati na umalingaw-ngaw sa loob ng maliit at malamig na bodega. Ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng isang desperadong determinasyon. Kahit na wala na ang pera, kailangan niyang mahanap ang garapon. Iyon ay hindi lamang sisidlan ng barya. Iyon ang patunay ng kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, lumabas siya sa gitna ng walang tigil na ambon. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa malambot at maputik na lupa ng plantasyon ng kape. Ang malamig na tubig ay gumapang sa kanyang mga binti, at ang kanyang manipis na damit ay dumikit sa kanyang balat. Gamit ang kanyang mga kamay, nagsimula siyang maghukay sa ilalim ng mga halaman. Hindi alintana ang putik na dumudungis sa kanyang mga kuko,
at ang mga batong sumusugat sa kanyang palad. Ang bawat paghukay ay isang panalangin, isang pakiusap sa langit na ibalik sa kanya ang kakarampot na pag-asang ninakaw. Mula sa malayo, natanaw siya ni Marco. Isang madilim na anino ang bumalot sa mukha ng lalaki habang pinagmamasdan ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang hipag. Mabilis ang kanyang mga hakbang palapit. Ang bawat yabag ay mabigat sa galit at pag-aalala. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mariin niyang tanong. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa mahinang tunog ng ulan. Papabayaan mo ang sarili mo at ang bata para lang sa pera? Ganyan ka ba talaga kadesperada? Hindi lumingon si Maricela. Nagpatuloy siya sa paghuhukay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagod at lamig. Ang kanyang pagwawalang bahala ay mas lalong nagpatindi sa pag-aalala ni Marco. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng babae at marahas, ngunit maingat na itinayo. Nang makita niya ang walang buhay na mga mata nito na puno ng kawalan ng pag-asa, ang lahat ng galit sa kanyang dibdib ay biglang naglaho at napalitan ng isang matinding awa. Nang walang anumang salita, yumuko siya. Isinukbit ang isang braso sa ilalim ng mga tuhod ni Maricela at ang isa naman ay sa kanyang likuan. Binuhat niya ito. Naramdaman ni Maricela ang biglaang pag-angat ng kanyang katawan mula sa malamig na putik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isinuko ang sarili sa init na nagmumula sa katawan ng lalaki. Isang init na pamilyar, ngunit kasabay nito ay banyaga. Dinala siya ni Marco pabalik sa bodega. Ang bawat hakbang ay maingat at panatag. Isang tahimik na pangakong hindi niya ito pababayaan. Sa loob ng bodega, maingat niyang inilapag si Maricela sa ibabaw ng lumang papag na nagsisilbing higaan nito. Ang katawan ng babae ay nanlalamig at bahagyang nanginginig. Sa isang sulok, nakahanap si Marco ng isang malinis ngunit kupas na tuwalya. Lumuhod siya sa harap ni Maricela at nang walang salita, sinimula niyang tuyuin ang basang buhok nito. Ang kanyang mga kilos ay marahan at puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang napakamahalagang bagay na babasagin. Ang amoy ng sampaguita na humalo sa amoy ng ulan ay banayad na umalingasaw sa hangin, isang pamilyar na halimuyak na nagpaalala sa kanya ng mga araw na masaya pa ang kanyang kapatid. Habang ang magaspang na tila ay dumadampi sa buhok ni Maricela, ang mga buko ng daliri ni Marco ay di sinasadyang sumayad sa pisngi nito. Isang kuryente, ang tila gumapang sa kanilang dalawa. Mabilis na nag-angat ng tingin si Maricela, ang kanyang mga mata ay puno ng pangkalito at takot. Agad namang binawi ni Marco ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok sa loob ng kanyang dibdib. Isang ipinagbabawal na damdamin ang nagsimulang sumibol. Isang pag-aalala na higit pa sa obligasyon ng isang bayaw. Hindi na niya kayang manatili pa sa loob ng silid na yon. Ang lapit nila sa isa't isa ay isang uri ng matamis na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang determinasyon. Mabilis siyang tumayo at tumalikod. Sa ibabaw ng maliit na mesa, maingat niyang inilapag ang isang bagong kahon ng mamahaling bitamina para sa buntis. Itinago niya ito sa ilalim ng isang lumang diaryo. Isang paraan upang maibigay ang tulong nang hindi ito magmumukhang isang limos, upang hindi madagdagan ang pasanin sa balikat ng babaeng sobra ng nasasaktan. Sa kalaliman ng gabi, nang ang buong asyenda ay nababalot na sa katahimikan, isang anino ang tahimik na gumapang sa pasilyo ng mansyon. Walang anumang ingay na nilikha, dahan-dahang pinihit ni Marco ang seradura ng opisina ni Teodoro. Gamit lamang ang liwanag mula sa kanyang telpono, sinimula niyang halughugan ang mga nakatambak na papeles. Hindi nagtagal, sa ilalim ng isang makapal na alpombra, natagpuan niya ang isang nakatagong kompartimento sa sahig. Sa loob nito ay naroon ang isang itim na ledger, ang totoong talaan ng pananalapi ng Hacienda de Guzman. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang panga ay unti-unting tumigas. Ang asyenda ay hindi mayaman,
Ito ay lubog sa utang. Sistematikong ninanakaw ni Teodoro ang pera ng pamilya sa loob ng maraming taon. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Ito na ang motibong matagal na niyang hinahanap. Dumating ang linggo, ang araw ng tradisyonal na salusalo ng pamilya de Guzman. Ang mahabang mesa ay puno ng mga masasarap na pagkain. Ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon at pagkukunyari. Pinilit si Maricela na magsilbi, isang malinaw na pagpapahiwatig ng kanyang bagong estado sa pamilya. Habang abala ang lahat sa pagkain, kinuha ni Doña Esperanza ang kanyang baso ng alak at bahagyang itinaas ito. Ginamit niya ang isang kutsilyo upang lumikha ng isang matinis na tunog sa pamamagitan ng pagtapik nito sa gilid ng baso. Tumahimik ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa matriarka. I have a very important announcement. Mataginting na pahayag ni Doña Esperanza, isang ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mga labi. To stabilize the future of this family and this hacienda, I am formally announcing the engagement of my son Marco to the lovely Lucia. Their wedding will be held next month. Bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Maricela. Ang hawak niyang bandehadong pilak na may lamang mga prutas ay biglang nang inig. Nawala ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang mabigat na bandeha ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang pagkakahawak, bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay. Sa halip ay isang sunod-sunod na pagbagsak ng mga prutas na gumulong sa iba't ibang direksyon, kasunod ng pag-ikot ng pilak na bandeha na tila isang barya bago tuluyang humandusay at tumigil, isang perpektong salamin ng kanyang puso na sa mga sandaling iyon ay tuluyan ng nadurog at huminto sa pagtibok. Ang pagbagsak ng bandeha ay hindi lamang nagwasak ng katahimikan sa marangyang hapag-kainan, kundi pati na rin ang huling natitirang pag-asa sa dibdib ni Maricela. Nagkalat ang mga sariwang prutas sa sahig, tila mga buwan at bituin na bumagsak mula sa kalangitan. Walang nagtangkang tumulong sa kanya. Sa halip, ang matatalim na tingin ng mga bisita ay tila mga punyal na humihiwa sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot, ngunit kailangan niyang panatilihing matatag ang kanyang loob. Naglakad si Doña Esperanza patungo kay Maricela. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagmamataas. Ano na naman ito, Maricela? Mahina, ngunit may matalim na tinig na tanong ng matanda. Pati ba ang simpleng paghahanda ng hapag ay hindi mo na kayang gawin? Hindi ka ba naturuan ng ina mo ng kahit na anong kagandahang asal? Umutang ka sa akin ng loob dahil tinanggap kita sa bahay na ito kahit wala kang silbi. Ngayon, gusto mo pang sirain ang salo-salo ng aking pamilya? Walang kalaban-laban si Maricela. Alam niyang anumang pagtatanggol ay magiging lason lamang sa kalagayan ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay ay lumapit sa mga prutas na nakakalat at magsimulang pulutin ang mga ito. Ang bawat pagpulot ay isang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Isang tahimik na pagpapakumbaba na nagpahirap sa kanyang puso. Ang kanyang likod ay bahagyang yumuko sa harap ng kanyang biyenan, at ang posisyon na iyon ay sumisimbolo sa lahat ng pasakit na kanyang dinadala. Nakasandal si Marco sa gilid ng pader. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, nang inginig sa galit. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ipagtanggol ang babaeng patuloy na sinasaktan. Ngunit bago pa man niya nagawa iyon, tumingin sa kanya si Maricela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Isang tahimik na pakiusap na manatili siyang kalmado. Isang pagpapaalalang mas malaki ang banta sa kanila kaysa sa kanilang personal na paghihigante. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Marco. Hindi niya nagawang tumulong. At ang kawalan ng kakayahan na yon ay isang matinding pagpaparusa sa kanyang sarili. Sa ilalim ng mahabang mesa, habang abala si Maricela sa pagpulot ng mga prutas,
isang pares ng sapatos ang lumapit at huminto sa tabi niya. Si Lucia. Sa isang kilos na puno ng kasamaan, sinadya nitong ipatong ang takaw ng kanyang sapatos sa ibabaw ng kamay ni Maricela. Isang matinding kirot ang gumapang sa mga ugat ng babae. Hindi niya pinansin ang sakit. Pinilit niyang manatiling kalmado, ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Ang tanghing nagpatibay sa kanya ay ang pag-iisip sa kanyang anak. Sa wakas, nang makumpleto niya ang paglilinis, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay marahang ipinunas niya sa gilid ng kanyang baro. Inaalis ang putik at dugo na kumapit dito, habang ang mga bakas ng sakit ay nanatili sa kanyang mga mata. Nang matapos ang hapunan at lumabas na ang lahat, nanatili si Marco sa kusina. Hinihintay si Maricela. Naglakad siya palapit sa ginang. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ni Maricela. Inangat ito upang masilayan ang marka ng paso at ang sariwang sugat mula sa basag na tasa. Ang balat nito ay puno ng pamumula at ilang gasgas. Sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang panyo. Ngunit nang makita niyang hindi ito sapat, mabilis niyang pinunit ang laylayan ng kanyang suot na polo shirt. Ginawa niya itong bendahe at buong ingat na ibinalot sa kamay ni Maricela. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit sa paglapit. Ang kanilang mga hininga ay mainit at magkalapit. At ang katahimikan sa pagitan nila ay nabalot ng isang di maipaliwanag na tensyon. Ang mainit na palad ni Marco ay dahan-dahang gumapang sa braso ni Maricela at ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa balikat nito. Sa mga sandaling yon, ang lahat ng pighati at pagkalito ay naglaho. Tanging ang dalawang kaluluwa na nahihirapan ang naroroon, naghahanap ng kaunting ginhawa sa isa't isa. Sa gitna ng ipinagbabawal na damdamin. Bakit hindi ka lumalaban, Maricela? Mahina, ngunit puno ng pighati na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos hindi na marinig. Hindi ka ba napapagod na maging biktima? Ang mga mata ni Maricela ay nanatiling nakatitig sa kanyang mga kamay na binabalutan ni Marco. Hindi siya sumagot. Tanging ang tahimik na pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata ang nagpaliwanag sa lahat. Napagod na siya. Napagagod na siyang ipantanggol ang kanyang sarili sa harap ng mga taong ayaw siyang paniwalaan. Ang tanging lakas niya ngayon ay nanggagaling sa kanyang anak. Pagkatapos ng sandaling iyon ng katahimikan at matinding damdamin, dahan-dahan silang humiwalay sa isa't isa. Umalis si Marco. Iiwan si Maricela na may halo-halong emosyon. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Nang bumalik si Maricela sa bodega upang magpahinga, sinalubong siya ng isa pang banta. Si Teodoro, na may mukhang puno ng kasamaan at matinding hangarin, ay nakatayo sa loob ng madilim na silid, tila isang anino na naghihintay. Isang matalim na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Narinig ko ang plano ni Doña Esperanza, Maricela, pabulong na panimula ni Teodoro. Ang kanyang boses ay puno ng pananakot. Gusto niyang ibenta ang asyenda para mabayaran ang mga utang ko. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan para sa'yo? Naramdaman ni Maricela ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang mga kamay ay kusang humawak sa kanyang tiyan. Pilit na pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa anumang kapahamakan. Hindi ka makakakuha ng kahit na anong sentimo dito dahil wala naman talagang matitira. At ang anak mo? Kung hindi ka titigil sa panghukay at hindi mo iaatras ang anumang ebidensyang nakita mo, sisiguraduhin kong sa ampunan siya mapupunta at ikaw naman ay ibebenta sa kahit na sinong may kailangan ng babae. Malinaw ba? Ang kanyang mga salita ay tila mga kamay na humawak sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ang kanyang hininga. Ang puso ni Maricela ay bumilis ang pagtibok. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang katawan ay tila tinusok ng libu-libong karayom. Ang isang matinding pananakit sa kanyang tiyan ay kumalat at naramdaman niya ang isang mainit na likido na dahan-dahang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga hita.
Nang siya ay tumingin sa ibaba, isang pulang mansa ang unti-unting lumalaki sa kanyang suot na damit. Ang mansa ng dugo sa damit ni Maricela ay tila isang pulang bulaklak na biglang namukadkad. Nagbabala ng matinding panganib sa buhay ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang matinding takot, isang anino ang tahimik na gumapang sa loob ng bodega. Si Lola Pilar, ang matandang mayordoma na matagal nang naglingkod sa pamilya de Guzman, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na sisidlan ng nilagang halaman. Ang amoy ng pinatuyong dahon at ugat ay bumabalot sa hangin. Inumin mo ito, Maricela. Pabulong na wika ng matanda. Ang kanyang tinig ay tila bulong ng hangin sa gabi. Ito ay para sa sanggol. Pagkatapos, kailangan mong lumisan. Na yun din. Hindi ka ligtas sa lugar na ito. Lalamunin ka ng mga de Guzman. Naramdaman ni Maricela ang pag-asang unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Isinubo niya ang mapait na inumin. Ang bawat patak ay tila isang pangako ng pag-asa para sa kanyang anak. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, nagsimula siyang magbalot ng ilang piraso ng damit. Hindi na niya kayang manatili pa. Ang banta ni Teodoro ay malinaw. Hindi niya hahayaang maging laruan ang kanyang anak sa kamay ng mga de Guzman. Habang nagmamadali, naramdaman niya ang matinding pighati. Hindi madaling iwanan ang lahat, lalo na ang lugar kung saan niya nakasama ang pinakamamahal na si Mateo. Ngunit ang pag-ibig niya sa kanyang anak ay mas matimbang kaysa sa anumang sakit. Nang sumapit ang hating gabi, ang dilim ay bumalot sa buong asyenda. Ang hangin ay malamig at puno ng pagkalito. Maingat na gumapang si Maricela palabas ng bodega. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga paa ay sumayad sa basang lupa at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa matalas na kawayan ng bakod. Nag-ingat siya sa bawat galaw. Pinipigil ang lumikha ng kahit na anong ingay na maaaring makahuli sa kanyang pangtakas. Sa wakas, nakaalis siya sa bakuran ng bodega, ngunit nang makarating siya sa malaking gate ng hasyenda, isang malakas na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Ang figura ay matangkad at matipuno. Tumigil ang kanyang paghinga. Hindi nga kailangang tingnan ang muka upang malaman kung sino ito. Si Marco. Ang lalaki ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nadniningas sa galit. Ngunit may bahid din ng paggabigo at kalungkutan. Bakit mo ako iniiwan, Maricela? Ang boses ni Marco ay mababa, ngunit puno ng matinding damdamin. Sa tingin mo ba ay hindi ko kayang protektahan ka? Ang kanyang mga salita ay tila bumiyak sa puso ni Maricela. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng umagos sa kanyang mga pisngi. Hindi ko na kaya, Marco. Nanginginig ang kanyang tinig. Hindi ko kayang manatili sa lugar na ito. Paano ako mananatili sa tabi ng isang tao na may mukha ng asawa ko pero magpapakasal sa babaeng gumawa ng lahat ng kapahamakan sa akin? Hindi ko kayang tiisin ang sakit. Isang matinding pighati ang gumapang sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Maricela. Nakikita ang sakit at pagod na matagal nang inilihim ng babae. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga braso ay dahan-dahang lumibot sa bewang ni Maricela at buong higpit niya itong niyakap. Ang kanyang katawan ay marahang gumalaw. Sinisipsip ang lamig at takot na bumabalot kay Maricela sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Sa gitna ng nagpapatuloy na ambon, ang kanilang mga katawan ay nagkadamay, dalawang kaluluwa na magkasama sa isang matinding pighati. Ang mainit na hininga ni Marco ay dumapo sa buhok ni Maricela at sa kanyang tainga, marahan siyang bumulong. Huwag kang maniwala sa mga narinig mo, Maricela. Hindi ko pakakasalan si Lucia. Hindi ko kailanman magagawa yon. Ginagawa ko lang ang lahat upang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mateo. Kailangan kong manatili sa loob ng mansyon
sa tabi ni Doña Esperanza para malaman kung gaano kalalim ang baho ng pamilyang ito. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Hindi ko hahayaang saktan nila ang anak ni Mateo. Ako ang bahala sa inyo. Ang mga salita ni Marco ay tila balabal na bumabalot kay Maricela, nagbibigay ng init at katiyakan. Sa unang pagkakataon matapos ang kamatayan ni Mateo, nakaramdam siya ng isang uri ng kapayapaan. Inangat niya ang kanyang mukha at ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa malabong liwanag ng gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala, isang matinding pasasalamat na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Dahan-dahang inilapag ni Marco ang kanyang kamay sa umbok na tiyan ni Maricela. Naramdaman niya ang maliit na paggalaw ng sanggol sa kanyang palad. Isang mainit na damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang koneksyon na higit pa sa pagiging tiyuhin. Isang pangakong bubuuin niya ang pader na poprotekta sa bagong buhay na ito. Sa kanilang pagkakayakap, ang malakas na pag-ihip ng hangin ay biglang nagpatindi. Ang mga dahon ng puno ng mangga ay marahas na nadliparan at ang mga sanga ay yumuko sa lakas ng paghampas ng hangin. Mula sa malayo, ang boses ng radyo ay nagpahayag ng isang nakakagulat na balita. Ito po ang Pag-asa, Weather Bureau. Ang bagyong Ursula ay lumakas at inaasahang tatama sa kalupaan ng Batangas sa loob ng ilang oras. Ang lahat ay pinapayuhang manatili sa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Ang babala ay tila isang huling hudyat. Sa mismong sandaling iyon, isang matinding pananakit ang kumalat sa ibabang bahagi ng tiyan ni Maricela. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na biglang bumuhos mula sa kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagod, isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Marco, nangiinig ang kanyang tinig. Tubig. Tubig ko. Hindi na kailangan ni Marco ng paliwanag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Maricela na ngayoy puno ng matinding sakit. Ang kanyang puso ay bumilis ang pagtibok. Hindi ito simpleng pag-iyak. Ito ay isang panibagong yugto ng kanilang pagsubok. Isang krisis na mas malaki pa sa lahat ng kanilang dinanas. Ang tunog ng malakas na pag-ihip ng hangin sa gabi ay tila isang malaking pag-ungol. Isang paalala na ang pinakamatinding bagyo ng kanilang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang biglaang pagbuhos ng tubig mula sa katawan ni Maricela ay tila isang malakas na hudyat, nagpapahiwatig ng napipintong pagdating ng buhay, ngunit sa isang panahon ng matinding kaguluhan. Nagsimula nang lumakas ang pag-ihip ng hangin sa labas, ang bawat paghampas ay tila isang malaking halimaw na nagdangalit. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa buong hasyenda. Ang buong lugar ay nabalot sa isang malalim at nakakabining dilim, tanging ang kidlat lamang sa kalangitan ang nagbibigay ng panandaliang liwanag. Kasabay nito, isang malaking puno ng kape sa likuran ng mansyon ang biglang bumagsak. Ang kanyang katawan ay lumikha ng isang malakas na pagyanig sa lupa, at ang mga nagkalat na sanga ay humarang sa tanging daan patungo sa bayan. Ang daan patungo sa ospital ay tuluyang nawala. Sa kabila ng matinding sakit, buong lakas na binuhat ni Marco si Maricela. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bayaw, pilit na pinipigilan ang kanyang sarili na sumigaw sa bawat paghilab. Nagmamadali si Marco patungo sa pangunahing mansyon, umaasa sa kaunting tulong mula sa pamilya. Buong lakas niyang kinatok ang malaking pinto. Subalit, sa tuktok ng balkonahe, nakatayo si Lucia. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang nakakapanindig balahibong ngiti. "Hayaan mo siyang mamatay sa lamig!" Sigaw ni Lucia. Ang kanyang boses ay nanghingibabaw sa malakas na ihip ng hangin. "Huwag ninyong buksan ang pinto. Ang babaeng yan ay isang sumpa. Hindi siya karapat-dapat sa awa." Walang awa silang iniwan ng pamilya de Guzman. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kadiliman, at sa gitna ng matinding sakit, sila ay nag-iisa. Sa halip na magalit, tumalikod si Marco sa mansyon. Dinala niya si Maricela pabalik sa bodega
Ang bawat hakbang ay puno ng matinding pag-aalala at pagmamadali. Sa loob ng bodega, mabilis niyang inilagay ang babae sa pinakakonting tuyo na bahagi ng sahig. Habang abala siya sa paghahanap ng mga malinis na tela at kung ano mga magagamit, biglang bumukas ang pintuan. Si Lola Pilar, ang matandang mayordoma, ay pumasok. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang isang palanggana ng mainit na tubig at malinis na mga tuwalya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Wala nang oras para sa ospital. Marco, matatag na wika ng matanda. Kailangan na nating magtulungan. Nagsimula ang matinding laban ni Maricela para sa kanyang buhay at ng kanyang anak. Sa loob ng bodega, sa ilalim ng ilaw ng kandila na halos hindi makita dahil sa pagdaan ng hangin mula sa siwang ng bubong, ang kanyang mga hininga ay naging mabigat at dahan-dahang lumabas, kasabay ng kanyang paghihirap. Ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit. Ang bawat paghilab ay tila isang matalim na balaraw na tumutusok sa kanyang tiyan. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan at ang kanyang mukha ay namumutla sa labis na sakit. Hindi niya magawang sumigaw. Ang tanging nagagawa niya ay ang kumapit ng mahigpit sa kamay ni Marco na ngayoy nakaluhod sa kanyang tabi. Ang kamay ni Marco ay malakas at mainit. Hindi niya binitawan ang kamay ni Maricela. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ng babae. Bawat paghilab ay tila nararamdaman niya rin. Bawat paghihirap ni Maricela ay tila isang matinding sakit na dumudurog sa kanyang sariling puso. Binigyan niya ito ng lakas. Ang kanyang mga labi ay marahang bumulong ng mga salita ng pag-asa at panalangin. Kaya mo yan, Maricela. Para sa anak mo. Narito ako. Hindi kita iiwan. Si Lola Pilar, sa kanyang mga kamay na sanay sa pagpapanganak sa bukid, ay matyagang gumagabay kay Maricela. Ang kanyang matandang mukha ay puno ng konsentrasyon at ang bawat utos niya ay malinaw at matatag. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa kanilang mga mukha, lumilikha ng nagagalaw na mga anino na tila nagmamatyag sa kanila. Sa labas ng bodega, ang galit ng bagyo ay patuloy. Ang malakas na ihip ng hangin ay bumabayo sa mga dingding na kahoy at ang bawat pagpatak ng ulan sa bubong ay tila isang ritmo ng isang nakakapanindig balahibong pagsubok. Ang buong hasyenda ay nabalot sa dilim, sa lamig at sa kawalan ng pag-asa. Nagsimula ng manghina ang katawan ni Maricela. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na niya kayang imulat. Ngunit sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Mateo at ang pag-ibig niya sa kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng huling lakas. Para sa anak niya, para sa pangarap na itinayo nilang dalawa. Ang kanyang panga ay humigpit, ang kanyang mga labi ay nagdikit ng mahigpit upang pigilan ang isang sigaw ng sakit. Ayaw niyang marinig ni Doña Esperanza ang kanyang paghihirap. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ang mga taong gumawa sa kanya ng lahat ng kapahamakan. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Marco, ang mainit na dampi ng kamay nito sa kanyang noo, at ang matiyagang paggabay ni Lola Pilar. Sa wakas, pagkatapos ng matinding paghihirap, naramdaman ni Maricela ang isang mabilis na pagluwag ng kanyang katawan. Isang malaking paghinga ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginig sa pagod. Ngunit kasabay ng kaluwagan na iyon ay ang isang nakakabinging katahimikan. Walang marinig na kahit na anong tunog, maliban sa malakas na ihip ng hangin sa labas at ang kanilang sariling paghingal. Ang mga mata ni Maricela ay dahan-dahang napako sa pagitan ng mga braso ni Lola Pilar. Isang maliit kulay ube na katawan ang naroroon, nakabalot sa isang basang tela. Walang boses, walang paggalaw. Ang buong bodega ay nabalot sa isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Ang nakakapanindig balahibong katahimikan ay tila isang malaking pader na bumalot sa loob ng bodega. Mas mabigat pa sa nagngangalit na bagyo sa labas. Ang bawat sandali ay tila walang hanggan. Ang mga mata ni Maricela ay nanatiling nakatitig sa maliit na katawan sa mga braso ni Lola Pilar.
Ang kanyang puso ay halos hindi na niya maramdaman. Ang pagdarasal ni Marco ay tumigil. Kahit ang matandang mayordoma ay tila pinipigilan ang kanyang hininga, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang malakas na pag-ihip ng hangin sa labas ang naririnig, isang malupit na paalala ng kanilang kawalan ng kapangyarihan. Hindi sumuko si Lola Pilar. Maingat niyang ibinaba ang maliit na katawan sa isang malinis na tela. Dahan-dahan niyang sinimulang tapikin ang likuran ng bata. Isang pag-asa ang kumislap sa mga mata ng matanda. Lumapit si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pag-asa. Buong pag-iingat niyang kinuha ang isang tuyong tela at dahan-dahan itong ipinunas sa muka ng sanggol. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Ang bawat segundo ay tila isang malaking pagsubok. At pagkatapos, sa gitna ng kadiliman at paghihirap, isang manipis na tunog ang bumiyak sa katahimikan. Isang mahina, ngunit malinaw na iyak ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Mabilis na napalitan ng isang matinding kaligayahan ang pagkabigla sa mga mukha ni na Maricela, Marco at Lola Pilar. Ang sanggol ay buhay. Isang malusog na batang lalaki, ang unang tagapagmana ng pamilya de Guzman na isinilang sa gitna ng pinakamatinding bagyo. Ang mga luha ni Maricela ay umagos ng walang tigil. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng labis na kaligayahan. Dahan-dahang inangat ni Marco ang sanggol, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa maliit na mukha. Isang mainit na damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman. Maingat niyang idinikit ang kanyang noo sa maliit na noo ng sanggol. Isang tahimik na pangakong poprotektahan niya ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Maricela. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa pagmamahal. Yumuko siya at dahan-dahang inilapat ang kanyang mga labi sa noo ni Maricela. Isang mainit at maingat na halit na puno ng paggalang at pag-ibig. Hindi bilang kapalit ni Mateo, kundi bilang isang sarili niyang pangako. Ang mainit na init ng kanyang mga labi ay tila isang balabal na bumalot sa ginang, nagbibigay ng kaluwagan sa lahat ng sakit na kanyang dinanas. Nang sumapit ang umaga, ang galit ng bagyo ay unti-unting humupa. Ang mga ulap ay dahan-dahang naglaho at ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang tumagos sa mga siwang ng bubong ng bodega. Ang mundo ay tila muling nagsimula, sariwa at puno ng pag-asa. Nagising si Maricela sa isang tahimik na kapayapaan. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog ang kanyang sanggol. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang dibdib. Pinanggalanan niya ito, Mateo Gabriel, bilang pag-alaala sa kanyang ama at pagbibigay pugay sa anghel na nagligtas sa kanila. Subalit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng malaking puno ng kape, isang anino ang tahimik na nagmamasid. Si Lucia, hawak ang kanyang telepono, ay nakatingin ng diretso sa bodega. Ang kanyang mukha ay puno ng panibagong galit. Mula sa labas ng bodega, isang malakas na yabag ang dahan-dahang lumapit. Bumukas ang pinto at si Teodoro ay nakatayo sa hamba ng pinto. Sa kanyang likuran, dalawang matipunong lalaki na may hawak na maikling rifle ang nakatayo, ang kanilang mga mata ay puno ng pagbabanta. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. "Look what the storm brought in, Teodoro!" Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa hangin. A new heir. Pero sa tingin mo ba ay hahayaan ko siyang manatili sa pamilyang ito? Hindi ka ba naturuan ng ina mo na ang basura ay dapat itapon? Mabilis na bumangon si Maricela. Ipinulupot niya ang mga braso sa kanyang sanggol. Pilit na pinoprotektahan ito mula sa anumang kapahamakan. Ang kanyang puso ay bumilis ang pagtibok. Ngunit bago pa man siya makasagot,
Isang matangkad na figura ang dahan-dahang lumabas mula sa likuran niya. Si Marco. Ang kanyang katawan ay matatag at matipuno. Ganap na hinaharangan ang paningin ni Teodoro kay Marisela at sa sanggol. Kung gusto mong dumaan, kailangan mo munang dumaan sa akin, Marco. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Nagalit si Teodoro. Isang kamay niya ang mabilis na kumilos, dahan-dahang binunot ang isang maliit na pistola mula sa likuran ng kanyang pantalon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretsyo kay Marco. Ang malamig na bakal ng baril ay unti-unting nag-angat at ang dulo nito ay direktang nakatutok sa ulo ni Marco. Kung gusto mong sumunod sa kapatid mo, pagbibigyan kita. Tila, isang malaking pader na hindi matitinag, nakatayo si Marco sa harap ni Marisela at ng sanggol, hinaharangan ang nakamamatay na tingin ni Teodoro. Ang malamig na bakal ng pistola ay nakatutok sa kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag at puno ng galit. Walang bahid ng takot. Kung gusto mong sumunod sa kapatid mo, pagbibigyan kita, mayabang na wika ni Teodoro, ang kanyang ngisi ay puno ng kasamaan. Ngayon na ang oras para linisin ang lahat ng basura sa asyenda na ito. Subalit bago pa man niya nagawang iputok ang baril, isang mabilis na kilos ang ginawa ni Marco. Hindi siya gumalaw upang pigilan ang baril. Sa halip, marahan niyang ibinaba ang kanyang kanang kamay sa likuran niya at sa isang iglap, inilabas niya ang isang papel. Ang lukot na liham ni Mateo na may bahid pa ng putik at sa kabilang kamay naman ay ang itim na ledger na naglalaman ng tunay na talaan ng pananalapi ng asyenda. Nagulat si Teodoro. Napatitig siya sa mga hawak ni Marco. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkabigla. Ano yan? Nanginginig ang boses ni Teodoro. Huwag kang magkunwari na wala kang alam, Teodoro. Malamig na tugon ni Marco. Alam kong ikaw ang nagtulak kay Mateo sa kamatayan. Kasabay ng pag-angat ni Marco sa mga ebidensya, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bodega. Nakatayo si Doña Esperanza sa hamba ng pinto. At sa kanyang likuran ay ang lahat ng manggagawa ng hasyenda. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Teodoro at pagkatapos ay sa mga hawak ni Marco. Binuklat ni Marco ang liham ni Mateo. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa loob ng bodega na tila nagbibigay buhay sa mga salita ng kanyang namayapang kapatid. Ngayong gabi, bago ang aking kaarawan, napilitan akong pirmahan ang mga papeles ng diborsyo. Nais ng ating ina na tuluyan akong iwanan si Marisela at ang aming magiging anak. Alam kong hindi ako makakalabas ng buhay sa asyenda na ito. Teodoro, ang iyong kasakiman ay walang hanggan. Nininanakaw mo ang pinaghirapan ng aking ama. Ngunit hindi ko hahayaang mawala ang asyenda sa ating pamilya. Mas pipiliin kong mamatay kaysa sumuko sa inyo. Ang bawat salita ay tila isang matalim na balaraw na tumatama sa dibdib ni Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa anumang inakala niya. Siya, ang ina, ang nagtulak sa kanyang anak sa kamatayan. Ang kanyang pagmamataas at kasakiman ang pumalit sa pagmamahal sa kanyang sariling dugo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Marisela na ngayon nakayakap ng mahigpit sa sanggol. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib na tila binubunot ang kanyang puso. Hindi! Sigaw ni Teodoro, puno ng galit at takot. Sinungaling? Hindi totoo yan! Hindi ko ginawa yan! Si Lucia ang may kagagawan. Siya ang nagplano ng lahat. Subalit bago pa man niya natapos ang kanyang pagdadahilan, isang tinig ang lumabas mula sa likuran. Si Lucia, na matagal nang nagtatago sa likod ng malaking puno ng kape, ay lumabas. Hawak niya ang kanyang telepono at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Wala kang karapatang ipasa sa akin ang kasalanan, Teodoro. Sigaw ni Lucia at sa isang kilos, inilapit niya ang telepono sa kanyang bibig.
Ang lahap ay napabaling sa hawak na telepono ni Lucia. Mula rito ay lumabas ang malinaw na tinig ni Teodoro. Kailangan kong mawala ang sasakyan ni Mateo. Ayokong makita siya ng buong pamilya na kasama ang babaeng yan sa kaarawan niya. Kailangan nating pigilan siyang ibunyag ang lahat ng baho natin. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na bumayo sa kanilang lahat. Ang mga manggagawa ay nagalit. Ang kanilang mga mata ay puno ng matinding galit kay Teodoro. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan. "Tumahimik kayo!" sigaw ni Teodoro. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit. "Hindi! Hindi ito totoo!" Ngunit huli na ang lahat. Sa hindi kalayuan, ang tunog ng mga sirena ay nagsimula ng marinig dahan-dahang lumalapit. Ang mga pulis na tinawagan ni Marco bago pa man ang bagyo ay dumating. Mabilis nilang pinusasan si Teodoro na ngayoy nagpupumiglas sa galit. Sumigaw siya. Pilit na inilalabas ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ng mga pulis. "Hindi ko hahayaang mawala ang lahat sa akin!" sigaw ni Teodoro. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit, nakatitig ng diretso kina Maricela at Marco. Sa isang mabilis na kilos, nakita niya ang isang matalas na gulok na nakalagay sa gilid ng mesa ng manggagawa. Kinuha niya ito. Sa isang iglap, kumilos si Teodoro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw, at ang kanyang katawan ay lumipad patungo kay Maricela at sa sanggol. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman. Ang pulang likido ay tumilamsik sa maruming sahig ng bodega, at isang tao ang bumagsak. Ang kanyang katawan ay nakahandusay sa malapot na putik. Nang kumalat ang pulang likido sa maruming sahig ng bodega, tila isang bangungot ang biglang sumalubong sa lahat. Hindi si Maricela ang tinamaan. Hindi rin ang sanggol. Sa isang kisap mata, humarang si Marco. Ang kanyang likod ay nakaharap sa matalim na gulok. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang lumipad at isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang likuran. Ang gulok ay tumama, lumika ng isang malalim na hiwa sa kanyang balat. Bumagsak si Marco sa putikan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa sugat, habang ang pulang likido ay mabilis na umaagos sa kanyang damit. Isang matinding pagkabigla ang sumalubong sa mga mukha ng lahat. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos. Agad nilang inaresto si Teodoro, na ngayoy tuluyang nabaliw sa galit. Nagpupumigla siya, pilit na sinusubukang syaktan ang sinuman na haharap sa kanya. Si Lucia, na matagal lang nagtatago sa likod ng malaking puno ng kape, ay lumabas. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay hindi na puno ng galit, kundi ng labis na takot at pagkabigo. Ang kanyang mga pangarap na maging ginang de Guzman ay tuluyang naglaho. Sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa habang kinakaladkad siya ng mga pulis. "Maricela!" sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng matinding pag-aalala. "Ligtas na kayo, Maricela ko." Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak. Walang malay. Mabilis na lumapit si Maricela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Inangat niya ang ulo ni Marco at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ng lalaki na ngayoy namumutla at puno ng pawis. Ang sugat sa kanyang likuran ay malalim, ang dugo ay patuloy na umaagos at ang init ng kanyang katawan ay unti-unting lumalamig. Niyakap niya ng mahigpit si Marco. Ang kanyang mga luha ay umagos ng walang tigil. Sa kanyang isipan, nararamdaman niya ang matinding sakit, isang matinding takot na baka mawala na naman ang isang mahalaga sa kanya. Doña Esperanza, na ngayoy nakaluhod sa putikan, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla at pagdududa. Walang anumang emosyon ang makikita sa kanyang mga mata, ngunit sa kanyang isipan, naglalaro ang bawat salita ng liham ni Mateo. Ang kanyang kasakiman, ang kanyang pagmamataas, ang lahat ng iyon ay nagdulot ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon, ang isa pa niyang anak ay nakahandusay.
Binubuhos ang kanyang dugo para sa isang babaeng matagal na niyang hinamak. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Pilit na sinubukang hawakan ang maliit na katawan ni Mateo Gabriel, na ngayoy mahimbing na natutulog sa kandungan ni Maricela. Subalit, bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, tiningnan siya ni Maricela. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may bahid din ng matinding pagod. Ang babae ay dahan-dahang umusog at sa unang pagkakataon, tumayo siyang matatag at matipuno, hinaharangan ang paningin ni Doña Esperanza sa kanyang anak. Walang salita. Tanging ang matinding tingin lamang ang nagpahiwatig ng kanyang desisyon. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyang naitatag. Ang kamay ni Doña Esperanza ay nanatiling nakabitin sa hangin, nanginginig sa kawalan ng kapangyarihan. Nawala na ang lahat sa kanya. Nawala ang kanyang pamilya. Nawala ang kanyang karangalan. At ngayon, maging ang kanyang apo ay tinanggihan siya. Dumating ang mga paramedic. Mabilis nilang inangat si Marco sa isang stretcher. Ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang hininga ay mahina. Ang mga mata ni Maricela ay nanatiling nakatitig sa kanya, umaasa na makita ang isang senyales na siya ay ligtas. Ang mga paramedic ay nagmamadali, pilit na ginagawa ang lahat upang mailigtas ang kanyang buhay. Masyadong maraming dugo ang nawala. Mahina ang boses ng paramedic habang nakatingin ng diretso kay Maricela. Kailangan mo nang maghanda sa pinakamasamang mangyayari. Ang kanyang mga salita ay tila isang matalim na balaraw na tumama sa dibdib ni Maricela. Ang kanyang puso ay halos hindi na niya maramdaman. Hindi niya kayang mawala pa ang isa pang mahalaga sa kanya. Hindi niya kayang harapin ang panibagong pighati. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa stretcher na unti-unting inilabas mula sa bodega, papalayo sa kanya. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay nagsimula ng marinig. Dahan-dahang lumalayo sa asyenda, nag-iiwan ng isang malalim na sakit sa dibdib ni Maricela. Ang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ay unti-unting lumayo. Naiwan si Maricela na nakatulala sa gitna ng maruming bodega. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog si Mateo Gabriel, ang tanging buhay na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang lumaban. Sa mga sumunod na araw, tila lumipas ang bawat sandali ng napakabagal. Araw-araw, bit-bit niya si Mateo Gabriel. Dinadalaw si Marco sa ospital. Bawat pagpasok niya sa silid ay puno ng kaba. Bawat paglabas niya ay may dalang panibagong pasanin ng pag-asa at takot. Ang kanyang mga panalangin ay walang tigil, pilit na humihingi ng isang himala. Makalipas ang 2 buwan, sa wakas ay nagkaroon ng liwanag sa madilim na yugto ng kanilang buhay. Nakaligtas si Marco. Ngunit ang sugat sa kanyang likuran ay malalim at kailangan niyang dumaan sa matinding physical therapy. Ang kanyang mga paa ay mahina pa at kailangan niyang umasa sa isang wheelchair upang makakilos. Isang araw, dinalaw ni Maricela si Marco sa ospital. Bitbit niya si Mateo Gabriel at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang termos ng mainit na kapeng barako na kanyang sariling inihanda. Ang amoy ng kape ay lumikha ng isang mainit at pamilyar na simoy sa loob ng malinis ngunit malamig na silid ng ospital. Ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang tumago sa bintana, nagbibigay ng kaunting init sa loob ng silid. Umupo si Maricela sa gilid ng kanyang kama at dahan-dahang inilapag ang termos sa mesa. "Kumusta ka na, Marco?" Mahina niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. "Magaling na ako, Maricela," sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina pa, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ang init ng kanyang mga mata ay nagbigay ng isang kakaibang kapayapaan sa puso ni Maricela. Ipinasa niya kay Marco ang isang tasa ng kape. Habang humihigop ang lalaki,
Nakita niya ang maliit na Mateo Gabriel na ngayoy naglalabas na ng kaunting tunog. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng kanyang tiyuhin. Isang malakas na tawa ang kumawala sa dibdib ni Marco. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay nakakagulat at nakakatuwa. Nagbibigay ng isang kakaibang buhay sa loob ng silid. Alam mo, dati, kapag tinitingnan kita, nakikita ko si Mateo, nagsimula si Maricela, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ngunit ngayon, kapag tinitingnan kita, nakikita ko si Marco, ang taong nagligtas sa akin at sa anak ko. Salamat, Marco. Salamat sa lahat. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga salita ni Maricela ay tila bumiyak sa lahat ng pader na itinayo ni Marco sa kanyang puso. Inabot niya ang kamay ni Maricela. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa balat nito. Ang mga kamay ni Maricela ay hindi na kasing kinis ng dati. Ang bawat gasgas at peklat ay nagpapakita ng lahat ng kanyang pinagdaanan, lahat ng kanyang sakripisyo. Dahan-dahan niyang inangat ang mga kamay nito at idinikit ang kanyang mga labi sa bawat daliri. Isang halik na puno ng paggalang at pagmamahal. Gusto kong maging father na sa sandalin mo, hindi lang bilang tito ng anak mo, Marco. Ang kanyang boses ay puno ng matinding damdamin. Gusto kong alagaan ka, Maricela. Bago pa man makasagot si Maricela, isang nurse ang pumasok sa silid. May dala itong isang sobre. Nandito po ang abogado ni Doña Esperanza. May iniwan po siyang papeles. Wika ng nurse. Nagulat si Maricela at Marco. Ang papel ay isang di inaasahang di kasiyahan. Ito ay ang huling habili ni Doña Esperanza. Sa loob ng sobre, may isang kopya ng di inaasahang testamento. Isinasaad dito na ang lahat ng Hacienda de Guzman ay ipinapasa kay Mateo Gabriel at si Maricela ang itinalaga bilang legal na tagapang-asiwa hanggang sa maging nasa hustong edad ang bata. Ang kapangyarihan ay tuluyang lumipat ng kamay. Ang kinatawan ng kasakiman ay bumagsak at ang pinakamababang miyembro ng pamilya ang siyang nagtagumpay. Sa huling pahina ng testamento, may isang maliit na tala na nakasulat sa kamay ni Doña Esperanza. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Kinabukasan, bitbit si Mateo Gabriel, naglakad si Maricela patungo sa isang pribadong ospital. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ng kanyang anak na ngayoy mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Lumapit siya sa isang pintuan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na basket ng sariwang prutas. Ang pintuan ng silid sa ospital ng mga nagpapagaling sa sakit sa pag-iisip ay dahan-dahang bumukas. Tumambad ang isang malaking silid na nababalot sa puting kulay. Sa gitna nito, nakaupo si Doña Esperanza sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay payat at walang anumang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana, tila nakikita ang mga alaala na matagal nang inilihim ng kanyang puso. Lumapit si Maricela. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik at puno ng paggalang. Dahan-dahan niyang inilapag ang basket ng sariwang prutas sa tabi ng matanda. Pinagmamasdan niya si Doña Esperanza, ang babaeng minsang naging sanhi ng kanyang matinding pighati. Wala na ang dating matigas na tingin. Wala na ang dating pagmamataas. Ang tanging naroroon ay isang payat at mahinang matanda na babalot sa sariling mundo ng pagsisisi. Hindi na nagtanim ng galit si Maricela. Ang lahat ng sakit ay pinalitan na ng kapayapaan. Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa ikagaganda ng pakiramdam ng nagkasala, kundi para sa ikagaganda ng kanyang sariling kaluluwa. Itinaas niya ang kanyang mga bisig at dahan-dahang ipinagkaloob ang sanggol kay Doña Esperanza. Ang kanyang apo, ang bunga ng pag-ibig na matagal nang inapi. Si Mateo Gabriel ay ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ng matanda. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, isang luha ang dahan-dahang dumaloy sa pisngi ni Doña Esperanza.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng abuting niya ang kanyang apo. Isang matinding pagmamahal ang gumapang sa kanyang dibdib. Matagal niya itong niyakap. Ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang payapang pagtanggap. Sa kanyang pag-alis, tumalikod si Maricela. Hindi na niya kailangang tingnan ang matanda. Alam niyang ang kaluluwa ng kanyang biyenan ay nagsisimula na sa kanyang sariling paglalakbay patungo sa pagpapatawad. Nang makabalik si Maricela sa asyenda, ang buong lugar ay nagbago. Ang mga manggagawa ay abala sa pag-aani ng mga butil ng kape, ang kanilang mga muka ay puno ng kagalakan. Bilang legal na tagapang-asiwa ng asyenda, buong sipag na pinamahalaan ni Maricela ang lahat. Itinatag niya ang isang pondo para sa scholarship ng mga anak ng manggagawa, isang paraan upang magbigay ng pag-asa sa mga susunod na henerasyon. Hindi na siya isang mahinang biyuda. Siya na ngayon si Doña Maricela, ang babaeng may puso ng ginto at diwa ng bakal. Nang sumapit ang hapon, ang araw ay dahan-dahang lumubog sa likod ng mga bundok. Ang kulay kahel at lilang sinag ay bumalot sa buong asyenda, nagbibigay ng isang nakaka-relax na tanawin. Naglakad si Maricela patungo sa ilalim ng malaking puno ng mangga, Ang lugar kung saan niya minsang ibinahagi ang kanyang sakit at pag-asa kay Marco. Nakita niya ang lalaki na nakatayo doon, ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang bulsa, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na plantasyon ng kape. Ngayon, wala na siya sa wheelchair, ang kanyang mga paa ay matatag na. Lumapit si Marco kay Maricela. Sa kanyang kamay, wala siyang hawak na mamahaling rosas. Sa halip, isang maliit na sanga ng puting bulaklak ng kape ang kanyang inabot. Ang halimuyak nito ay banayad at matamis. Gusto kong maging bahagi ng bagong umaga sa asyenda na ito. Maricela, wika ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng matinding damdamin. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang isang tuhod ay lumapag sa pulang lupa ng Batangas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Maricela na ngayoy puno ng mga luha. dahan-dahan, inalis ni Maricela ang lumang singsing na ibinigay ni Mateo. Maingat niya itong inilagay sa isang maliit na kahon. Isang kilos na puno ng paggalang sa nakaraan, isang senyales na handa na siya para sa hinaharap. Inabot niya ang kanyang kamay kay Marco. Ang ngiti ni Marco ay nagbigay ng liwanag sa buong paligid. Ang kanilang mga labi ay dahan-dahang nagtagpo, isang halik na puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang bagong simula sa ilalim ng nagliliyab na kulay kahel ng paglubog ng araw sa Batangas. 5 taon na ang lumipas. Ang Hacienda de Guzman, na minsang nababalot sa dilim ng kasakiman at pighati, ay muling namukadkad, mas lunti at mas makulay kaysa kailanman. Sa isang malinaw at maaraw na umaga, sa gitna ng mga hanay ng mga puno ng kape, isang batang lalaki na may 5 taong gulang ang masayang tumatakbo. Ang kanyang malakas na tawa ay umalingaangaw sa hangin, isang tunog ng purong kagalakan. Siya si Mateo Gabriel, ang anak ni Maricela, na ngayoy puno ng buhay at sigla. Sa kanyang likuran, isang maliit na batang babae na nagsisimula pa lamang lumakad ang dahan-dahang gumagapang. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang kuya, pilit na susubukang habulin ito. Siya ang anak ni Marco at Maricela, ang simbolo ng kanilang pag-ibig na muling namukadkad mula sa abo ng pighati. Ang hapagkainan, na minsang puno ng balamig na pagmamataas at mapanlait na mga salita, ay nayoy napalitan ng init at tawanan. Sa isang malaking mesa, abala sa pagkain ang pamilya. Naroroon si Maricela, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at pagmamahal. Sa kanyang tabi ay si Marco, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatiting sa kanyang asawa at mga anak. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, isang tahimik na pangakong mananatili silang matatag sa bawat hamon ng buhay. Kasama rin nila si Lola Pilar. Ang kanyang matandang mukha ay puno ng matinding kaligayahan habang pinagmamasdan ang pamilyang ito
na kanyang minahal at pinaglingkuran ng buong puso. Ang Hacienda de Guzman ay naging isang tunay na tahanan, isang lugar kung saan ang pagmamahal, paggalang at pagpapatawad ay nananaig. Oo, nakita na niya ang kapayapaan. Ang Hacienda de Guzman ay umunlad sa ilalim ng kanyang pamamahala. Si Doña Esperanza ay payapang yumao noong nakaraang taon sa kanyang silid sa ospital ng mga nagpapagaling sa sakit sa pag-iisip. Hindi nagtanim ng galit si Marichela. Sa halip, iginagalang niya ang matanda. Pinalibing ito ng maayos at nagtatayo pa rin ng altar bilang pag-alaala sa kanya. Sa bawat pagdarasal, hindi lamang niya inaalala ang matanda, kundi pati na rin ang lahat ng aral na kanyang natutunan. Sa mga sandaling iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok ng Batangas, niyakap ni Marco si Marichela mula sa likuran. Ang kanyang mga labi ay marahang dumapo sa kanyang buhok. Sabay silang nakatitig sa malawak at luntiang plantasyon ng kape, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, mga bagyo na sumisira sa lahat ng iyong iningatan. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nangangahulugang hindi ka naiiyak muli. Sa halip, ito ay ang pagkakaroon ng lakas upang muling tumayo, upang muling magtanim ng mga binhi ng pag-ibig sa isang lupang puno ng mga peklat. Ito ang aral na natutunan ni Maricela. Ang pighati ay bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit ang pag-asa at pagmamahal ang magiging gabay niya sa kanyang kinabukasan. Ang Hacienda de Guzman ay hindi lamang isang lupain. Ito ang kanilang tahanan, isang testamento sa kapangyarihan ng pagpapatawad at ng pag-ibig na nagpapagaling sa lahat ng sugat.